Yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagkaganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Papaano po yan? Kung sakali mang i-insist po talaga nitong grupo po ni Senator Erwin Tulfo na ituloy yung kanyang investigasyon din sa ilalim ng Blue Ribbon Committee at ipapatawag po ito hindi po dadalo itong Brave 18. Alam mo naman pong possible na mangyari kung ganun po. Wala silang power to arrest They are not legitimate. Yung OSAA o yung mga law enforcement, alam mo, dito tayo magkakaroon ng medyo in a difficult bind yung ating mga law enforcement kung sino yung susundin nila because the legal organization really is the one existing now. Ngayon, yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagkaganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Maliban sa mga paper bag na tinatanggap niya now and then. Ano yun tuwing matatapos yung hearing, I think they mentioned it already. Tuwing matatapos ang hearing ng Quadcom, pumupunta sila sa isang opisina. Paglabas nila, dala-dala nila yung puno ng yung paper bag na puno ng pera. That's 7 to 10 million yata yung sinabi, if I remember it right. So, kailangan imbestigahan ito. Ikaw nadinig mo naman ang kanyang declaration Huwag daw pakialaman ang flood control. Anong klaseng Blue Ribbon Committee yung meron ka? Hindi mo papakialaman. That's the main issue today. Diba? So, I don't think anyone should give legitimacy to this because it's not legitimate in the first place. Yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagkaganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Papaano po yan? Kung sakali mang i-insist po talaga nitong grupo po ni Senator Erwin Tulfo na ituloy yung kanyang investigasyon din sa ilalim ng Blue Ribbon Committee at ipapatawag po ito hindi po dadalo itong Brave 18. Alam mo naman pong possible na mangyari kung ganun po. Wala silang power to arrest They are not legitimate. Yung OSAA o yung mga law enforcement, alam mo, dito tayo magkakaroon ng medyo in a difficult bind yung ating mga law enforcement kung sino yung susundin nila because the legal organization really is the one existing now. Ngayon, yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagkaganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Maliban sa mga paper bag na tinatanggap niya now and then. Ano yun tuwing matatapos yung hearing, I think they mentioned it already. Tuwing matatapos ang hearing ng Quadcom, pumupunta sila sa isang opisina. Paglabas nila, dala-dala nila yung puno ng yung paper bag na puno ng pera. That's 7 to 10 million yata yung sinabi, if I remember it right. So, kailangan imbestigahan ito. Ikaw nadinig mo naman ang kanyang declaration Huwag daw pakialaman ang flood control. Anong klaseng Blue Ribbon Committee yung meron ka? Hindi mo papakialaman. That's the main issue today. Diba? So, I don't think
anyone should give legitimacy to this because it's not legitimate in the first place. Yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagkaganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Papaano po yan? Kung sakali mang i-insist po talaga nitong grupo po ni Senator Erwin Tulfo na ituloy yung kanyang investigasyon din sa ilalim ng Blue Ribbon Committee at ipapatawag po ito hindi po dadalo itong Brave 18. Alam mo naman pong possible na mangyari kung ganun po. Wala silang power to arrest They are not legitimate. Yung OSA o yung mga law enforcement alam mo dito tayo magkakaroon ng medyo in a difficult bind yung ating mga law enforcement kung sino yung susundin nila because the legal organization really is the one existing now. Ngayon, yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagkaganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Maliban sa mga paper bag na tinatanggap niya now and then. Ano yun tuwing matatapos yung hearing, I think they mentioned it already. Tuwing matatapos ang hearing ng Quadcom, pumupunta sila sa isang opisina. Paglabas nila, dala-dala nila yung puno ng yung paper bag na puno ng pera. That's 7 to 10 million yata yung sinabi, if I remember it right. So, kailangan imbestigahan ito. Ikaw nadinig mo naman ang kanyang declaration Huwag daw pakialaman ang flood control. Anong klaseng Blue Ribbon Committee yung meron ka? Hindi mo papakialaman. That's the main issue today. Diba? So, I don't think anyone should give legitimacy to this because it's not legitimate in the first place. Yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagkaganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Papaano po yan? Kung sakali mang i-insist po talaga nitong grupo po ni Senator Erwin Tulfo na ituloy yung kanyang investigasyon din sa ilalim ng Blue Ribbon Committee at ipapatawag po ito hindi po dadalo itong Brave 18. Alam mo naman pong possible na mangyari kung ganun po. Wala silang power to arrest They are not legitimate. Yung OSA o yung mga law enforcement alam mo dito tayo magkakaroon ng medyo in a difficult bind yung ating mga law enforcement kung sino yung susundin nila because the legal organization really is the one existing now. Ngayon, yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagkaganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Maliban sa mga paper bag na tinatanggap niya now and then. Ano yun tuwing matatapos yung hearing, I think they mentioned it already. Tuwing matatapos ang hearing ng Quadcom, pumupunta sila sa isang opisina. Paglabas nila, dala-dala nila yung puno ng yung paper bag na puno ng pera. That's 7 to 10 million yata yung sinabi, if I remember it right. So, kailangan imbestigahan ito. Ikaw nadinig mo naman ang kanyang declaration Huwag daw pakialaman ang flood control. Anong klaseng Blue Ribbon Committee yung meron ka? Hindi mo papakialaman. That's the main issue today. Diba? So,
I don't think anyone should give legitimacy to this because it's not legitimate in the first place.